Hello po guys, thank you so much po sa lahat ng mag-uumpisa ng content ko na to na hashtag Bible verses life quotes. Maraming salamat po sa inyo. Ang context po ng content ko na to maitawid ko po sa inyo ang napakahalagang sunod-sunod na pangyayari na kinakaharap nating lahat. Guys, maging alerto po tayo. God bless us all po. Be steadfast in our faith. Maging vigilant po tayo bawat araw, bawat pagdilat ng ating mga mata. Sana po talaga kahit man lang po talaga papano marami-raming makapanood ng content ko na to. Kasi ang goal ko lang po talaga makapagbigay ng booster sa sino mang makakapanood ng content ko. Na habang buhay pa ako, habang malakas pa ako maipakita ko po sa ating Panginoon na pinipilit kong makapagbigay ng maliit na motivation sa aking kapwa-tao. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat na mag-uumpisa ng content ko na nagda-drop by sa profile ko. Thank you so much po. Si God na po ang bahala sa ating lahat. So guys, pasubalian nyo po, bigyan nyo po ng katiting na oras na pasadahan nyo mula part 1 hanggang final part ang content ko na to. Gift nyo na lang po sa akin at mag-try pa rin po kayong mag-ipon, maglikom ng mga documentaries na nagpapatotoo, na nagbibigay ng nearly dun sa totoong magkakasunod na mangyayari na kinakaharap ng humanity nitong last generation natin. So dun po sa 4 nabanggit ko na. So bali nga po, rapture muna, tapos po yung 1,000 years. Kung sino pong makakapagbuklat ng profile ko, nasabi ko na po yung ibang karamihang vital verses sa mga what is written truly happen na content ko. Ito po paglilinaw lang, pagbibigay ng crystal clear na itinawid ng isang matuwid na mangangaral ng generation natin. Ito pong generation natin na to, nagkamali din daw po itong na parang nung una, ang crystal clear na sa kanya, dadanasin muna natin ang Great Tribulation. Mali po. Kaya po naggawa siya ng isang documentary na more than 1 hour po ang ginawa nitong content creator na to, nitong matuwid na mangangaral na to, para po maitawid niya sa church ng ating creator ang pagkakasunod-sunod. Although talaga pong sa panahon natin, kahit po nung unang siglo pa, wala pong makakapagsabi ng talagang 100% na crystal clear ng talagang plano ng ating creator. Ito po nearly lang po sa 100% kasi meron pong mga bagay-bagay na nakareserba lang sa ating creator. So dapat po yung pakaabang-abang po yan guys. Abangan nyo pa po yung iba kong i-relate. So bali yun nga po, rapture muna. Ipanalangin po natin ang ipanalangin. Sikapin po nating mapasama tayo dun sa rapture na yun guys. Napaka-vital po. Tapos po yung paghahari na po ng 1,000 years. Kailangan, ito pong panahon natin na to, hindi pa po agad to magwawakas. Yan po ang pinakaklaro. Tapos yung pong 1,000 years, kailangan pong matapos yung 1,000 years. Yan po ay facts. Mag-research po kayo sa lahat ng platform ng social media. Yan po ang nililinaw ng matuwid na mangangaral na to. Pati po ng ibang mga pastor na nagbibigay na din po ng mga vital na sunod-sunod na pangyayari. Ang mga nangyayari po ngayon ay mga points, ay mga intro ng matinding tribulation. Nandun na po talaga. So apan po nangyayari yung 1,000 years na paghahari ng ating Lord Jesus. May mga naiwan po ditong iba na na-rapture na. So ang pinaka-instinct po nitong mangangaral na to, para mabuhay ka ng 1,000 years, binigyan ka na ng Panginoon ng pagkakataong yung iba po talaga hindi na dadanasin yung kamatayan hanggang sa dumating yung final judgment. Yan po yung pagkakaintindi ko sa dokumentary niya. Tapos po, paiigsiin po yung time ng Great Tribulation. Yan po yung nilinaw niya. Tapos yung pong 1,000 years na naghahari ang ating Lord Jesus, nakakulong nga po yung masama. After po ng 1,000 years, agad-agad pakakawalan siya. Meron pa po siyang ibibigay ang Panginoon na kaunting duration, pero wala pong eksaktong kung gaano katagal yung Great Tribulation na yun. Diyan po papasok yung Great Tribulation, yung after 1,000 years. So
may gagawin daw pong scheme, mga kakaibang scheme itong masama na to, ito nga pong si Satan. So yan po yung medyo nakakaano na naiwan ka pa, nadadanas ka pa. So sabi nga po nung matuwid na mga ngaral, kailangan nating magtumibay. Kailangan nating gamitin talaga yung mga tagubili na sinabi ng ating Panginoon. Kasi kagaya nga po nitong mga times natin na to, na marami na po mga persecution na nangyayari. Ano pa lang po yan, parang mga intro pa lang po yan, mas marami pong mga kakaiba pang mangyayari sa mga maiiwan. So dapat po talaga mas asam-asamin natin na mapasama na tayo dun sa rapture bago mag-umpisa yung 1,000 years. So, ayun po, ang pagbubukas nung 1,000 years pagtatapos nung isang era. Yan po yung nilinaw niya. So, habang nangyayari po yung 1,000 years, nakakulong din yung masama. Tapos, after 1,000 years, agad-agad, may ibibigay po ang Panginoong pagkakataon dito sa masama na para din po yung pagbibigay ng chances, ng opportunity dun sa mga naiwang tao na nandito pa sa lupa na magbalik loob sa ating Panginoon. Yun po yung nilinaw. So, habang pumapasok po yung tribulation, yung climax na di may mga tao pa po. So, ang nangyayari po, wala pa po dito ang ating vindicator, ang ating Lord Jesus. So, ang mga tao po, marami daw pong mga tao na magmamatigas pa rin, na magpapatuloy pa rin sa kasamaan. So, yung pong Great Tribulation na yan, habang nangyayari daw po yan, nandyan na yung magkakaroon ng tapak, nandyan na yung maraming pestilences, nandyan na po pakakawalan yung mga last 6, 5, 4, 5, 6, 7 na mangkok ng galit ng ating Panginoon. Tapos nandyan na po yung pinakamatinding deception kasi marami pong scheme na nagagamitin si Satan. So parang yan po yung talagang habang naghahanap ka ng Panginoon, habang naghahanap ka ng pagliligtas ng ating Panginoon, lalabas po dyan yung mga kakaibang mga milagro na ang gumagawa ay hindi ang ating Creator. So guys, kung i-analyze po natin, medyo nakakatakot po. Kaya kailangan po talaga magtumibay tayo. Kung sakasakali pong may maiiwan dito na talagang kumbaga sa magtumibay po tayo kung maiiwan tayo dito na ipapakita sa atin ng Panginoon yung step by step ng Great Tribulation. So ang pangarapin po natin ay nakuha na tayo dun sa rapture bago mag-umpisa yung 1,000 years. Sana po nakakasunod kayo sa akin, nasusubaybayan nyo. Pagkatapos po nun, yung Matthew 24 verse 29 to 30 at saka po yung Revelation 20 verse 11. Pagkatapos daw po ng Great Tribulation, parang maglalaho na po yung maglalaho na po yung dagat. Maglalaho na po yung taas na yan. Kasi marami pa pong taong parang mabubusong parang magiging scoffers talaga, blasphemer sa ating Panginoon. Parang hindi babaliwalain pa rin po nila yung natitirang duration. Kasi wala pong makakapagsabi kung talagang 7 taon yan Mga lang po yan, mga rough estimation. Balik po tayo ulit dun sa Mateo 24. Pasadahan po ulit natin yun. Apan nangyayari yung Great Tribulation. Tapos, ito na daw po yung final. Ito na po yung final. Yung Mateo 25 verse 36 to 40. Yung 1 Corinthians 15 to 24 to 25. Yung 1 Corinthians 15, 50 to 52. And 1 John 3 verse 2. Yan na po yung mga vital na yan na po yung mga vital na verses na ipinaliwanag ng huling apostol ng ating Panginoon, si Paul po, tsaka nga po si Peter, at ang kauli-ulian ng ating Panginoong Jesus. Sundan nyo pa po guys, last part na po. Sa mga makakapagtapos po nito, sana po I can make sense, sana po nakasunod kayo, sana po panghawakan nyo po, pagnilayan po natin yung mga importanteng verses na yan. Maraming salamat po. Sundan nyo pa po yung final part. To God be the glory po, God bless us all po, and be steadfast in your faith to our Creator. Be vigilant, always pray a lot. Amen. God bless us all po.